Tito Soto, hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba? At saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang eh. Yung isa ang inhibit, nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Ay. Nako, ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, ito ang sagot ko. Acheche! Acheche! Ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun eh! Joke yun! Opo, tama. Acheche! Acheche! Ay, nako. Kasi yung isa nag-abstain, yung isa ay wala, di ba? On leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and who voted. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Yun. Ay, nako, ng tete. Baka version nila yun. Gustong mag-abogado eh. Nako! Kasi naman, playing lawyer. Si Monday na Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo, si Tito Soto, hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba yun? Kasi yung isa nag-abstain, yung isa ay wala, di ba? On leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and who voted. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Yun. Parang yung Ong versus Senate na naipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Yun po ang mga ganon, ang unanimous. Ay, nako, ng tete. Baka version nila yun. Gustong mag-abogado eh. Buti pa si Kwan. Kasi pag gusto mo mag-abogado at hindi ka naman abogado, nagkakamali ka. Yung mga abogado nga nagkakamali pa. Minsan ako, nagkakamali rin ako. Inaamin ko. Si Teddy Te, laging mali. Kaso, yung problema kay Teddy Te, pagka nagkakamali siya, patay yung kliyente. Hindi maganda yung magkakamali ng Teddy. At least ako, medyo, pag nagkakamali ka, nagmumulta, ganon, Yes, sila namamatay. Si Jess Falsis, lumalabas. Lumalabas na kahiya-hiya. Kayo kasi, may kayo sa win-win solution. Nagkakamali rin tayo. May mga natalo rin tayo. Inaamin naman natin. Hindi naman tayo katulad ng Rizon Tiveros na napakagaling. Siya lang ang magaling. Di ba? Ako, ma'am. Kengkoy po yung discussion ni Rizon Tiveros. Sinasabi ko sa inyo. Yan, nasopla siya. Hindi mukha siyang eng-eng ngayon. Senator pa naman. Kaya, ingat ka kapag ikaw ay senador. Si Kiko Panghilinan nga ang daming mali di ba, tinanong niya, bakit daw nagbotohan muna bago nag-explain? Ala. Oo. Sabi nila, kasi di ba sabi niya kay Chis Escudero, ang rules iba. Sabi niya, hindi nga yan ang rules. Ngunit, kapag may isang miyembro ng Senado na nag-motion na ibahin yung rules, just for that period, pro hac vice ang tawag doon, just for that purpose, pwedeng ibahin. Nag-move si Zubiri, di napahiya si Kiko. Yun ngang injunction banat siya ng banat. Sabi niya, kung ang intensyon pala ng Korte Suprema ay hindi tayo magtuloy, dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory na nga, bakit may injunction pa? Wala nga jurisdiction, paano may injunction? Sabi nga ni Chis Escudero, what is there to enjoin? Correct. Puro
grasping at straws na. Katulad dito si Ascuna, King Koy. Sabi niya, hindi daw one complaint a year. Once a year. Ano ba yan? Ano diferensya ba? One complaint a year, isang That is- reklamo kada taon. Isang beses, isang taon. Correct. Anong pagkakaiba Yung nun? once a year, hindi yun. Kasi magiging tuloy-tuloy na yun. Kaya nga That weird is nga once a year, Sabi di- ko nga, tapos na ang trabaho ni Ascuna, ginawa na niya yung konstitusyon. Opo. Hindi niya pwedeng i-interpret, ginawa niya. Huwag siyang mag-interpret. Although valuable yung kanyang insight to arrive at the mens legislatoris, yung mind noong legislator, that is only an aid, that is not conclusive. So, tumahimik na po kayo. Puro kapwitan naman ang sinasabi nyo na magulo kayo Ha? Kasama ba yun sa bar exam? Alin? Yung mga sitwasyon na ganyan? Hindi ko alam yung ibang bar kasi isang beses lang naman ako nagbar hindi Nilalagay, naman ako nilalagay po nila. Hindi naman ako katulad ng isang taga-Liberal Party 3 beses nagbar bago pang-apat pumase. Kala ko Hindi naman- sasagot mo sa akin. Kala ko sasagot mo thrice a year. Ay. Ay nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, Ito ang sagot justify ko. mo. Achache! Achache! Ano ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun Joke yun! Opo, Achache! tama. Achache? Achache! Ay, nako, attorney. Uy, attorney, nakakalungkot na balita. Oh, ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Ay, Remulla. Yun, nakakalungkot talaga. Tanggal nga yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualified kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan madidismiss pa lang Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa, mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano may didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. Pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo po. Hindi naman ako si Risa na puro fake news Totoo po yung sinasabi ko. Umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na. Tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim Ito namang university, yung UP, yung University of the Philippines, pero ngayon, ang ibig sabihin na ng UP, University of Puet. Hindi kasi, kita mo, ang binigyan ng award, si Bersamin at saka si Remulla. Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago, pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulong Duterte, in violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure and arrest, in violation of the extradition law. Yun ang bibigyan ng award. Halata kayo Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Yan. At ang hirap nga nito, dati ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon pati University of the Philippines. Kasama na. Kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay
kung papalarin na tayo mapunta sa legislature. Ito biro lang naman. Apo. Pag-iisahin ko na yan. Oh. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin ko Kala ko presidente. ano. Gagawa talaga ako ng batas. Creating the One Ball University of the Philippines. The Philippines. Ang presidente ng university, si Tito Soto. Oh, yan. Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous, yung 13. Yung League of Cities, na-reverse ng unanimously. Yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Son Tiveros. Yan. Sino pang mga profesor dyan? Ayan, lagay natin profesor si Boying Remulla. Yan, lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot yun. Oo, ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Paramihan ng attendance sa rally. Ala. Oo, kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Oo. Eh, maganda yan One Ball University of the Philippines. Oo, di ba? Pero ang dami nang namatay dyan Sa One Ball? Sa One Ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. Oo, One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. Ayun. Oh, School Bukol. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-concert. Natatandaan ko yung School Bukol, may klase sila ron. Opo. Tinanong, what is a crime against honor? Sabi nila, pagka sinaktan mo si Ron na honor, crime against honor honor. Ang galing-galing. Oh. Sayang wala na si Richie D. Orsi. Pwedeng, yun nga, sabi ko, marami nang patay dun. Pwede mga Pwedeng profesor. buhayin. Si Tonet Macho, pwede ring ilagay doon. Buhay pa si Tonet Macho, di ba? Aboy mo. Yung Malcolm Hall, papalitan na yon, di ba may Malcolm Hall doon sa UP. Gagawing Escalera Hall na yon. Ikaw naman, nabili na ba nila Bago yung oblation, at papalitan na yon. Lalagyan na ng monumento ni Tito Soto Ala, na nakahubad. ay grabe Bago, isa lang ang ball. One Ball University! Nakakatakot Ginanong sa oblation tapos Pero one ball. Pero si mukha ni Tito Soto. no ball na lang. Ayun, oo. Maganda yata parang di halata. Double? No ball. Ganun ba? Walang ball.